ayun, open naman natin yung FutureEyes F150. Ito yung switch ng wireless switch ng FutureEyes F150. Open na natin yung low. What's up mga Onipo? Good day! And for today's video, it's been a month since yung huling rides ko na medyo malayo kasi nagpa-blessing kami ng itong motor, si Akira, sa kamay ni Jesus. And after a month, ayan, ngayon lang ulit makakapag-ride. So hapon na ulit, ayan o, 5:38 na bago ako makalabas kasi may pinuntahan kami kanina, tapos ngayon lang ulit ako makakapag-ride. Ayun, wala akong kasamang back ride ngayon. Sa totoo lang, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta, pero gusto ko mag night ride para matesting na rin natin yung ilaw, kasi hindi ko na napakita sa inyo yung installation video kasi nga napalitan yung cellphone ko, nawala yung mga video ng installation. So sa kasamaang palad, wala akong na-save na video dun sa pag-install ko ng MDL at saka nung auxiliary light ko. And ngayon wala na akong mapakita sa inyo na installation, kaya papakita ko na lang sa inyo yung itsura ng nakabit ko. Alam ko nagawan ko na rin to ng mga video, hindi ko lang siya magawa ng magandang clip na nagra-ride para makita nyo rin kung ano itsura niya pag nananakbo. Ang ganda niya, napakaliwanag. Kapag inabot tayo ng gabi mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag yung FutureEyes F150. Ayan, napakaganda ng daan dito sa amin talaga oh. Napakalaki ng lubak na dito. At dito ulit ako dadaan sa dinaanan ko nung unang ride ko na nag-break in ako, na semi-break in pala, doon sa Casilla Road. Yan, papuntang sa may bahay ni Marcos, then papuntang Tagaytay. Then punta tayo ng boundary ng Nasugbu at Tagaytay. Doon tayo kakaliwa papuntang Lemery. So sana matuloy nga, no? Sana, kasi mamaya gabing-gabi na pagdating doon sa Tagaytay, kasi hindi ko pa alam, hindi ko pa natatansya kung traffic ba. Wala akong Google Maps, wala tayong map ngayon kasi hindi ko pwedeng gamitin yung cellphone ko. So eto siya, safe na safe sa bulsa. Bibili na lang ako ng buod na Android na cellphone para sa navigation mga susunod na ride, kasi ayoko akong gamitin talaga. Kasi syempre investment yon, pinag-ipunan natin, at talagang hindi pwedeng gamitin pang navigation lang. Mahirap na. Better safe than sorry. So alam ko naman yung pupuntahan pa sa ngayon, at isa naman yung way nya. Kung kailangan mag Google Maps, saka na lang ako gagamit, titigil na lang ako, ihinto. Pero alam ko dire-diretso lang yun kasi nakadaan na rin ako na ng ilang beses. It's 5:45 PM and hopefully makauwi din ako ng tama sa oras, no, para hindi tayo mayari. At ayan, mas mababa na ang araw, hindi na siya ganung kainit. Kanina talaga sobrang babad na babad sa init eh. Kahit gusto ko mag-ride ng maaga eh, hindi ako makalis. At saka may pinuntahan din naman kami kanina. So ayun lang, check natin mamaya, pakita ko sa inyo yung ulit kung may bago sa dadaanan. May Kanlubang, then papunta tayo ng Teleray. So kakanan tayo dito. Dito na tayo sa Calmaray. Liliko na tayo dito. Then dire-diretso na ulit ito. Pinabakbak ko na kasi ano na eh, mag-aalas 6 na. Pero buti naman maliwanag pa rin. Ang binabala ko is punta lang akong Fantasy World. Yan, at least malayo-layo kahit pa paano, Lemery. Siyempre, ano pa rin tayo, kailangan safety pa rin, hindi kailangan mabilis. Daan-daan. Tetestingin natin kung anong pagbabago kapag naka-off yun sa paahon. Kasi yun naman ang advice sa akin nung kasa, nung una. At yung mga nabasa ko rin na vlog, na pagka mga upright, mga uphill, mas maganda i-turn off mo yung HSTC para mas malakas yung hatak niya. Kasi tigil yung hatak niya eh. Kasi yung takbo nung unahan ay medyo mabagal. So sasabay lang yung likod kahit anong birit mo. So kung ano, wala siyang magiging hatak. Kaya dapat i-off natin yung HSTC. Yan, dito na tayo, kakaanan na tayo dito sa may Golf and Country Club.
At doon sa may Padulo, doon na yung paliko paakyat sa Casili Road, bahay ni Marcos. Ayan, marami nagbabike dito tuwing hapon. Mas maganda dito magbike ng hapon kasi maganda yung panahon. Ayan, doon ang labas natin nga pala, doon sa may Tagaytay People's Park. Ayun, doon sa taas na yun. Ang natatakbo na nga pala ni ADV ay 1,000 wait lang, nasa 1,000 na yan ngayon. Bukas magpapa-change oil na ako. First PMS ni Akira bukas, pupunta ako ng Honda. Overtaken natin doon si kuya. Kanan na tayo dito ng dahan-dahan. Okay, unang ahon. Again, basic ulit ito kay ADV. Kung mapapansin nyo nga pala dun sa una kong vlog, nung unang pumunta ako dito, mawawala kasi yung mic noon. Kasi noon, ang gamit ko ay yung mic adapter pa sa GoPro. So, meron nga pala ako binili na media mode. Binenta ko na pala yung aking mic adapter. Tapos bumili ako ng media mode. Kasi ang problema dun sa mic adapter, kaliwa lang yung merong sound yan. Kung mapapansin nyo, merong mga comment doon, bakit daw kaliwa lang. Oo, napansin ko nga yun nung in-upload ko na. Wala tayong magagawa kasi hindi ko alam kung sa mic o dun sa adapter yung problema. Kaya pinalitan ko na. Ang kagandahan nitong media mode, may kasama na siyang microphone na Sony. Second hand nga lang pala to, pero goods na goods pa. Kompleto pa siya with box. And okay na okay yung quality ng mic. Ang ganda doon sa mga una kong review ng mga ilaw ko. Tinesting ko na at napakalinaw naman nung mic. So ito, dun dumaan ako dito doon sa una kong vlog, pangit yung ano ng mic, nawawala, napuputol. So hindi marinig yung sinasabi ko. Yun yung rough road nga pala dito. Pag nalampasan mo to, dire-diretso na. Itong Casili Road na to, dire-diretso na to paakyat, puro kalsada na. Dati kasi may mga putol-putol pa to na kalsada, may mga lupa. I-off ko na pala dito yung HSTC para matesting na natin. Tabi muna tayo dito. Tapos ito natin yung cover. Trip A, HSTC, hold natin. Yan. Pag may gano'n na logo, HSTC, naka-off na yan. Tingnan natin, wala na tayong kasabay. Let's go. Medyo meron ang ha-attack siya ng kaunti, no? So mapapansin nyo yung tiga ko konti lang, hindi ko pa tinutodo, pero nag-52 na siya. Mamaya dun sa Matarik, tingnan natin kung anong pang ibibigay niya, no? Natin, umpisa na tayo dito, bubuelo na tayo, then try natin ma-overtakean itong mga sasakyan na to para makita natin yung totoong power ni ADV sa ahonan. Kasi meron na akong mga nababasa, mahina daw sa ahonan, ang hina daw ni ADV. Well, totoo naman, kasi pag naka-on talaga yung HSTC, sigurado mahina siya sa ahonan, kasi ibabase niya yung takbo niya dun sa takbo ng nasa unahang gulong. So hindi siya mag-a-adjust, no. So sasabay lang siya kung ano yung kaya nung nasa unahang gulong. Tama nga naman, kasi kapag naka-on yung HSTC na feature, safe ito kasi nga hindi ka mag-i-skid. So kahit anong skid ng likod, mag-a-adjust siya kasi nga mabagal yung nasa unahan niya. So hindi ka yun yung feature na hindi ka madidisgrasya or walang mangyayari na skid, kasi nga kasabay lang siya dun sa harapan. At ito, na-overtake na tayo ng Aerox. Nababagalan niya ata, so try natin, overtake na lang natin. Truck. Unahan natin tong Kia. Okay, tumaas ng konti, nag C60 siya, men.
Iba talaga. Ayos. Mas mataas talaga. Tuloy-tuloy tayo ha. Grabe, iba yung power ng ADB. Yan, sa mga nagsasabi na mahina sa ahonan si ADB, eto yung patunay na hindi. So, grabe. Hindi ko talaga maitodo, natatakot ako kasi talaga bubulusok siya eh. May natitira pa eh. Tapos may mga nagbabike pa, so hindi ako makadiretsa talaga. Pero kita nyo naman, sobra yung hatak niya. Ang lakas. Kapag naka-off yung HSTC, eh talagang kakaiba yung ibibigay sa yung power ng ADB. Ayun nga lang, syempre kailangan ingat-ingat din kasi yun nga lang, pagka tinodo mo talaga yung bira, eh tatakbo talaga ng dire-diretso yan. So yun, try natin makapagpa-picture tayo dito. Try, all is well. Ayan, try natin, hanap tayo ng makapag-picture, ano kasi ano na, it's 6:22. So paggabi na, padilim na. Ayan, so dito na tayo sa Tagaytay. Ayan yung People's Park, yung paakyat dyan. Ano muna ako, pahinga lang ng siguro yung 2 minuto. Pakita ko lang sa inyo itong view dito sa taas. Ayan. Alright, tara na. Ano kaya yung umuusok na yun, no? Ang laki ng sunog. It's 6:27 PM. Hindi ko alam kung makakapunta pa ako ng Fantasy World kasi ano na rin eh, gabi na rin. Wala na rin ako makikita doon. Tetestingin na natin yung ilaw para makita nyo na rin. Meron naman akong video ginawa na bukod. Ayan, gusto ko lang pakita sa inyo ng nagra-ride para makita nyo kung ano itsura ng MDL at saka ng Futurize ko sa gabi habang nagra-ride. Kasi yung naka-steady kasi marami kasing poste, maraming ilaw doon sa pinag-videohan ko. And gusto kong i-testing to doon sa lugar na talagang blackout talaga, madilim, walang ilaw, para makita nyo kung gaano kaliwanag. Mga kanipo, nag-decide na ako, hindi na ako pupunta ng Fantasy World kasi wala rin naman makikita, gabi na. Ang purpose lang naman talaga is para ma-videohan ko, pakita ko sa inyo yung MDL at saka yung Futurize. Itong gamit ko ngayon nga pala, ito yung Firefly V2. Yun nga pala yung galing kay Surfy. Thank you kay Surfy sa pagpapadala ng kanilang MDL na Firefly V2. Napakaganda yan. Okay naman, hindi siya ganun talaga kaliwanag. Tama lang, kumbaga saktuhan lang yung liwanag niya. So doon din tayo dadaan pabalik kasi doon sa lugar na yun ay merong madilim na lugar, yung wala talagang ilaw. So para makita nyo kung gaano talaga siya kaliwanag. Dito kasi may mga ilaw pa yung mga poste. Papagabi lang tayo ng konti tapos bababa na rin tayo. Alright, yung MDL na Firefly V2. Mamaya papakita ko sa inyo yung Futurize F150 para makita nyo kung gaano siya kaliwanag. Gusto ko sa madilim na lugar talaga para ma-appreciate nyo yung buga ng ilaw ng Futurize. Inayos ko na siya, naka-align na siya, maganda na yung buga niya, hindi na siya sentro kasi parang nagano siya nagtagpo sa gitna yung dalawang ilaw kaya hindi sabog yung ano niya, yung buga. Pero ngayon ayos na siya, makikita nyo mamaya, pakita ko yung itsura ng buga ng Firefly ng Futurize F150. Ayos dito, may kainan din dito, so pwede kayo kung gusto nyo magbulalo, yan, tamang-tama dito, maganda rin ang tanawin. Ayan yung MDL, tapos ito naman yung Futurize F150. Ayan, kita nyo sobrang liwanag. Ayan
Ito na yung ating Futurized F-150. At ito yun naman yung kanyang high. Ayan. Grabe. Ayoko baka makasilaw tayo. Pero yan yung high niya. Ito yung sabay. Tapos ito naman yung low ulit. Ayan. Siguro ang cons ko lang talaga dito sa Futurized F-150 ay itong switch niya. Although ano siya, wireless, so malinis tingnan, maganda. Pero yung pag-off niya kasi walang dedicated na switch. So ang gagawin mo, i-press and hold mo yung pinaka on niya, and then mag-off na siya. So hindi siya katulad nito na talagang isang pindot lang patay agad. Ayan, so mamaya paunahin muna natin itong mga nasa sobrang liwanag no. Ayan, so ayan, off muna natin. Ganun siya kadilim dito. Ayan, patay natin. Ayan, pag in-on natin ng ADB, naka-on yung stock na headlight nya. Ito yung low, ayan yung high. Then ito naman yung Firefly na V2. Ayan. Then ito naman yung low ng Futurized F-150. Ayan, paanda rin natin ng konti. Ayan. Sobrang liwanag High natin. Boom. Kita-kita pati yung mga nasa puno Ayan ganyang kaliwanag dito. Nagre-record to Naka HTC on na ako ngayon. Nakakasilaw Grabe, ganda. Woo. Solid talaga tong Futurized. Wala na ako masabi. Siguro kung may mas maliwanag pa dito sobrang liwanag na talaga nun. Ayan, wala na ako masabi. Sobrang liwanag. Napakasulit ng ano dito. Ang cons niya talaga is madali lang siyang i-install kasi plug and play na siya. Ayan, napaka self-explanatory naman ng kanyang mga wirings. Positive and negative lang sa battery. Then accessory wire, yan, kukonect mo lang sa accessory wire yung isang wire. Tapos yung antenna nya dito ko nilagay sa malapit. Ayan, so maliwanag na dito pakita nyo, wala nang talab yung so ganun siya kaliwanag. Sana na-appreciate nyo. Ayan, patay na natin. Yan ang problema. Ang pinaka-cons lang sa akin, para sa akin, yung matagal siyang i-off. Yan, i-hold mo pa siya para ma-off. So, bababa na tayo. Yun lang naman yung gusto ko ipakita sa inyo kasi wala talaga akong bid na maayos na auxiliary light kasi medyo maliwanag. Parang ganito yung pinagtetestingan ko kung baga hindi nyo ma-appreciate yung liwanag kasi may ilaw pa. So dun talaga sa area na yun sobrang dilim, walang ilaw. Nakita nyo naman sobrang liwanag. Halos kita na yung yung puno. Pagka gusto nyo bumili rin na Futurized, pwede nyo i-click yung link dyan sa may description. And gagawa ko ng bagong review yung mga accessories na nakabit ko. May mga nadagdag na. So gagawa ko ng panibagong review yung mga accessories na yan. At sana makapag-ride na ako soon papansin nyo, unti-unti na tayo nagpiprepare sa ride. Kasi ang plano ko is mag-ride pa north. Sana naman matupad. O makapag long ride kahit pa Bicol. Mga ganun ba. Para matesting talaga natin kasi di ba bagong-bago yung motor, mas okay siyang gamitin pang long ride kasi alam mo walang magiging problema. So ayun, sana makapag-ride tayo ng bonggang-bongga. Ayan, sama natin si OBR. Bago talaga tayo mag-ride gusto ko prepare na rin. Ayun, prepare na rin sana para ayos na ayos yung pagra-ride, walang maging problema. So yun, meron na tayong mga lakas na busina, may ilaw na rin, and yung mga gears na lang ang kulang, riding gears. And papakita ko na lang sa inyo yung mga susunod na mga items na magkakaroon tayo para sa preparation ng ating north ride. Ayan. And wala pa naman ngayon, wala pa tayong tentative date pa rin, wala pa tayong schedule kung kailan tayo pupunta or magra-ride. Kung subscriber natin, ayan, sa mga nanonood, yung mga hindi pa nag-subscribe, subscribe naman kayo. And para mapanood nyo yung mga susunod nating vlog. At least kahit pa paano meron naman ako mga share sa inyo
tungkol sa ride, sa mga motor. And again, thank you sa mga sumusuporta. Hayaan yung mga nabili dun sa mga link. And follow nyo rin ako sa TikTok. Thank you sa mga nanood, sa mga nag-subscribe and nag-follow sa aking TikTok account. And ride safe po sa lahat.